Kamusta mga tol? Houston Rockets official roster, andito na si Tuklaw, no? Lumakas ba o humina ang Houston Rockets? Sabay tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto muna yung roster ng Houston Rockets ngayong season. Yung mga dating players nila na naiwan, si Amen Thompson, 22 years old, 6'7", si Fred VanVleet, 31 years old, 6'footer, si Abdul-Jabbar Smith, 22 years old, 6'10", si Aquaman, 32 years old, 6'11 naman. Andyan din si Jason Tate, 29 years old, 6'4", si Reed Shepard, 21 years old, 6'2", si Tari Eason, 24 years old, 6'8", si Alperen Sengun, 23 years old, 6'11", at si Tatan Jeff Green, 39 years old, 6'8". Tapos yung mga bago nila, si Josh Okogie Alcacid, 27 years old, 6'4", si Clint Capelang Walang Gatas, 31 years old, 6'10", si Dorian Peña Smith, 32 years old, 6'7", at saka ito si Tuklaw, 36 years old, 6'11". Ang laki ahas nito ah. Yung mga nawala, si Jalen Green-Minded, tsaka si Bayabas. Simulan muna natin sa mga lumang players nila. Syempre dito kay Baby Jokic, Alperen Sengun. Last season mga tol, 19.1 points, 10.3 rebounds, 4.9 assists, 1.1 steals, 0.8 blocks, 49.6% sa field goals, 23.3% sa 3 points, at 69.2% sa free throw. Yan, ang ganda ng stats no? Double-double, tapos almost 5 assists per game ginagawa niya. Pero ang problema talaga, bumaba talaga yung field goal percentage niya no? Kasi man, sobrang baba talaga ng 3-point shooting niya last season 23.3% lang, napakababa talaga niyan Pero kung meron mang best player sa Rockets last season, for sure, eto na talaga sila Sengun talaga yun, di ba? Kung ang gagawin lang siguro ng Rockets dito, kagaya na ginagawa ng Denver Nuggets kay Joker, baka mag-average dito ng triple-double kagaya ni Joker 4 na beses naka-triple-double last season, malakas sa loob, malakas sa poste, meron pang atake galing sa labas, tapos bigla bibigyan, tsaka floater, di ba? Meron din tira sa mid-range, yun nga lang, mahina sa depensa, tsaka sa 3 points. So no doubt mga tol, no? Sila Sengun yung best big man prospect sa panahon natin ngayon kasi posibleng maging Jokic talaga to pagdating ng araw Pero for sure, malaki yung magbabago sa laro nito ngayong kasama na niya si Tuklaw. Pero malamang double-double pa rin yung maging average ito. Baka nga mas tumaas pa yung field goal percentage niya ngayon kasi di ba sa loob na siya palagi magtatrabaho kasi sa labas palagi nakapwesto si Tuklaw Tapos itong si Amen Thompson, mga tol, nako po, eto pa isa no? Matinding prospect din talaga tong hype na to Isa sa best perimeter defender sa NBA ngayon to at sobrang sipag talaga gumalaw tong batang to. Ang bilis pa, athletic pa, yun nga lang, hindi pa consistent yung tira niya sa labas. Last year mga tol, 14.1 points, 8.2 rebounds, 3.8 assists, 1.4 steals, 1.3 blocks, 55.7% sa field goals, 27.5% sa 3 points, at 68.4% sa free throw. Nakita niyo ba yun mga tol ha? 1.3 blocks per game, hayop no? Siya ang number 1 sa blocks kung guards lang yung pag-uusapan natin mga tol ha. Mas mataas pa actually yung average sa blocks kaysa sa ibang sentro sa NBA. 3 beses naka-triple-double last season at pwede mo ipang tao sa kahit sino pang perimeter scorer sa NBA. At ito mga tol, pag ito talaga gumaling ang outside shot itong bata to, nako po, baka mag-average to 25 points per game no? Kasi yun talaga yung weakness niya sa ngayon, walang tira sa labas to Pag gumaling na to sa labas, magiging legit na two-way player na talaga itong batang to. Hoy, like mong hype ka, palagi na lang di nag-like pag di pinapaalala no? Mag-like ka na! Tapos ito naman mga tol, si Fred VanVleet naman. Last season, 14.1 points, 3.7 rebounds, 5.6 assists, 1.6 steals, 0.4 blocks, 37.8% sa field goals, 34.5% sa 3 points, at 81% naman sa free throw. Ang baba ng percentage sa field goals mga tol no? Kaya bumaba rin talaga yung points average niya last season. Pero ngayong kasama na nito sa Tuklaw mga tol, tingin ko talaga tataas pa rin yung field goal percentage niya tsaka yung assist niya kasi malamang magkakaroon ng mga play na simpleng screen lang kay Tuklaw, di ba? Tapos siya yung papasa kay Tuklaw. Naku po, tataas talaga assist mo kapag ganoon. Kahit yung mga ibang play, kunwari pick and roll, tapos makaka-kick-out siya kay Tuklaw, diba? Kaya tataas talaga panigurado ang assist ito si VanVleet Ang tanong natin dito posible bang maibalik niya yung parang sa Toronto dati, ang galing nun, diba? Di ikaw mga tol, posible naman yung ganun kasi mas gagaan na yung trabaho niya ngayon, diba? Kasi meron tututukan ng depensa na ibang kakampi niya Pero baka mangyari, hindi na siya yung tumira ng mga last shot ngayon kasi meron ng Tuklaw na titira ng mga last shot. Tapos ito mga tol, si Jabari Smith Jr. naman. Ito paborito ko to mga tol kasi ang tingin ko talaga dito kay Jabari Smith Jr. parang si Rashard Lewis dapat to dati Last year, 12.2 points, 7 rebounds, 1.1 assists, 0.4 steals, 0.7 blocks, 43.8% sa field goals, 35.4% sa 3 points, at 82.5% sa free throw. Ang nakakatawa rito mga tol, halos ganyan din yung stats niya nung rookie season niya no? Actually, mas bumaba pa nga yung stats niya last season So ang tanong dyan hanggang ganyan na naman talaga siya, hindi na ba siya gagaling? Kasi diba, 6'10
tunay na shooter to mga tol. Kaso lang 10 attempts per game lang ginagawa niya. Baba talaga yun eh. Tingin ko nga actually mga tol, dapat i-first time na to ng Rockets ngayon eh. Gawin siya small forward, di ba? Kaya power forward siya kasabay ni Tuklaw para parehong shooter, di ba? Small forward at power forward mo, shooter pareho. Maganda yung ganun ha. Ang kasabay pa nila sila Sengun sa ilalim magtatrabaho, tapos matatangkad pa yung tatlo na yan. Ayos yung ganun. Ang tingin ko talaga para mag-champion ng Rockets si season mga tol, dapat mag-average to at least 18 points per game eh. At saka at least 50% sa field goals. Tapos ito naman si Aquaman, Steven Adams. Ang pamalit nilang sentro mga tol, pero actually ginamit din nila itong kasabay nila Sengun dati, diba? Para mag-big lineup sila last year na naging effective naman. Pero tingin ko mga tol, hindi nila gagawin yung ngayon eh, kasi andyan pa si kabilang walang gatas, diba? Kaya malamang maging talagang pamalit na sentro na lang siya this season. Last year ang stats nito mga tol, ang baba eh. 3.9 points, 5.6 rebounds, 1.1 assists, 0.4 steals, 0.5 blocks, 54.5% sa field goals, 0% sa 3 points, at 46.2% lang sa free throw. Baba no? Pero kasi mga tol, pati yung minuto niya bumaba talaga eh. Almost 14 minutes per game na lang siya naglalaro. Pero walang duda para sa akin mga tol, na isa pa rin talaga to si Aquaman sa best rebounder ngayon sa NBA. Lalo-lalo na sa offensive rebounds, diba? Tapos ito mga tol, si Reed Shepard. Ito sana, huwag sana sayangin ng Rockets to kasi ba naman, third overall pick nila to noong 2024 pero binabang kulang eh. Rookie season niya mga tol, 4.4 points, 1.5 rebounds, 1.4 assists, 35.1% lang sa field goals, at 33.38% lang sa 3 points. Considering na shooter daw itong player na to mga tol eh, no? Baba ng field goal percentage niya ka 3 points eh. Ang mahirap kasi dito mga tol, 6'2 lang to, maliit talaga to eh, para shooting guard, diba? So kung hindi ka na maaasahan sa depensa, tapos hindi pa pumapasok yung mga tira mo bilang shooter, talagang babangko ka. Mas ginagamit pa ng Rockets eto si Tari Eason, di ba? Last season, 12 points, 6.4 rebounds, 1.5 assists, 1.7 steals ha, 0.9 blocks, 48.7% sa field goals, 34.2% sa 3 points, at 76% sa free throw sa 25 minutes kada laro. Napansin niyo ba mga tol? 1.7 steals per game to ha, tapos 6'8 pa to, so okay no? Magaling sa depensa sa labas, tsaka sa loob, tapos magaling pa mang steal, tsaka matangkad pa, 34.2% pa sa 3 points, mas mataas pa yung average niya kaysa kay Reed Shepard eh. Kaya ayun, ito talaga yung mabad, hindi si Reed Shepard. Pero malamang mga tol, mabawasan ng konti ang minuto nito kasi kinuha ng Rockets si Dorian Peña-Smith. Eh kasi diba, ito si Dorian Peña-Smith, parang si Tari Eason din ang build nito eh. 6'7 na defender na meron tira sa 3 points, diba? Last season, 8.7 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists, 0.9 steals, 0.4 blocks, 44.8% sa field goals, pero 41.1% naman sa 3 points. Ang taas eh, no? At 66.7% sa free throw. Eto mga tol, 3&D na player to, diba? Na palagi sinasama sa mga merong ball dominant na player kasi catch and shoot talaga tong player na to eh. Tingin ko mga tol ha, posibleng gawin siyang first time na Rockets kung hindi nila i-first five si Jabari Smith Jr. kasi maganda kasama talaga to ni Amen Thompson eh, no? Parehong malakas lumipesa sa perimeter tapos 3-point shooter pa to. So ang tingin ko talaga, ibababad ng Rockets nung Dorian Peña-Smith eh. At least siguro, mga 25 minutes per game, siguro magiging kapalitan niya si Tari Eason. Eto, may isa pa mga tol eh, no? Si Josh Okogie Alcacid, same build din to eh. 3&D player din to ha. Last season, 7.1 points, 2.8 rebounds, 0.8 assists, 1.2 steals, 0.5 blocks, 44.3% sa field goals, 34.8% sa 3 points, at 74.1% sa free throw. Yung maganda naman dito mga tol, kakampi dati ni Tuklaw to sa Phoenix Suns, diba? So hindi ito maninibago na kasama si Tuklaw. Pero kung pipili kina Tari Eason tsaka Dorian Peña-Smith mga tol, at dito kay Josh Okogie Alcacid, malamang magiging third stringer to eh, no? At tapos meron pa nagbabalik sa Rockets mga tol. Etong si Kapelang walang gatas, kung naalala nyo, dating Rockets na to eh. Gusto ko yung pagkakakuha ng Rockets dito mga tol kasi rebounder to, shot blocker pa, at alley-oop threat pa to ha. Kumbaga mga tol, para rin to si Aquaman pero mas may opensa kesa kay Aquaman. Actually, tingin ko rito, ito yung gagawing starting center ng Houston Rockets this season. Kung gagawin nila small forward si Tuklaw at power forward sila Sengun. Last season sa Atlanta Hawks, 8.9 points, 8.5 rebounds, 1.1 assists, 0.6 steals, isang butata, 55.9% sa field goals, 0% sa 3 points, at 53.6% sa free throw. Eto mga tol, 31 years old pa lang to ha. Mukha lang talaga matanda to, kaya tingin ko talaga gagamitin talaga to ng gusto ng Houston Rockets eh. Palitan silang dalawa ni Aquaman, diba? That way, hindi na kailangan mag-center nila Sengun. Palagi pa siya may makakatulong na malaki sa loob. Asahan niya mga tol, magiging taga-screen to palagi sa mga pick and roll habang nasa loob naman ngayong aatake sila Sengun.
At panguli, ang pinakamainit na nakuha ng Rockets ngayong season, si Tuklaw. 36 years old na si Tuklaw, mga tol no? Pero magaling pa rin naman talaga yan. Magpapalit lang naman yan. Lalakas na uli kagad yan Last season, 26.6 points, 6 rebounds, 4.2 assists, 0.8 steals, 1.2 blocks, 52.7% sa field goals, 43% sa 3 points, at 83.9% sa free throw. Eto mga tol mula year 2008 pa, above 25 points per game na ang average si Tuklaw Tagal no? Second year pa nga lang siya sa OKC noon Ganun nakatagal na malakas ang kamandang niyang hype na yan. At yung matindi pa dyan mga tol, eto yung field goal percentage, hype talaga Mula year 2012 pa, above 50% palagi yung field goal si Tuklaw. At sa last 3 seasons pa nga ni Tuklaw mga tol, above 40% palagi yung 3 points siya. Shooter talaga tong hype na to no? Sobrang lakas sa perimeter, hindi mo talaga pwedeng iwanan to. Makita lang ng konti bakas, wak na kagad to At ito yung sa tingin ko talaga mag-aangat sa laro ng Rockets ngayong season mga tol, para makaabot sila sa championship this season. Kasi ito talaga yung kulang nila last year, diba? Yung isang legit na scorer na pwede mo talagang asahan sa mga crucial shots. Kasi isipin nyo mga tol, last year ang tumitira sa kanila ng last shot sino? Sila Sengun tsaka si Van Vliet At tsaka sakto talaga to mga tol, kasi diba kapag umaatake ngayon sa loob sila Sengun, mas luluwag talaga yun kasi matangkad yung tumatao kay Tuklaw, hihilahan niya palabas yun Hindi na makakatulong talaga sa loob yung hayop na yun. Kaya ang mangyayari talaga, mas mahirap ngayon tumulong sa loob kila Sengun. Asahan nyo mga tol, 25 points per game pa rin pataas ang gagawin dun sa Tuklaw this season. At above 50% pa rin sa field goals at above 40% pa rin sa 3 points. So yun mga tol win now mode na talaga ang Rockets si season mga tol Ginibap na nila yung future nila with Jalen Green-minded, pero nakuha naman nila dalawang 3-and-D player, isang legit na sentro at isang legit na ahas. Ang tingin ko rito mga tol, siguro meron 2 years na window ang Rockets para mag-champion kasi hindi na talaga tumatagal sa isang team si Tuklaw, diba? Pero tingin ko kaya naman talaga nila mag-champion this year. Legit na contender talaga sila sa championship kasi sobrang balance talaga ng team nila ngayon no? At tatangkad pa ng mga players nila. Ang mangyayari dyan, maraming problema sa mga matchups kapag kalaban nila yung Rockets kasi at tatangkad ng Rockets Kung gagawin nilang small forward si Tuklaw tapos power forward nila sila Sengun, tapos meron silang dalawang legit na sentro, diba? Si Kapelang walang gatas tsaka si Aquaman natatangkad niyan. Ang dami nilang pwedeng gawin no? Pwede sila mag-tall line up, pwede sila mag-puro shooters, pwede mag-defensive line up. Napakarami talagang pwedeng gawing combination ng Houston Rockets dahil sa mga bagong players na nakuha nila. Kaya tingin ko talaga aabot ang Rockets sa finals this season mga tol at matatalo nila yung Denver Nuggets sa West Finals. Okay na pang himakas, mag-lege, makita ng mga congressman.